Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay babasahin po natin ang ika-34 na kabanata ng Exodo at magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Kahapon ay naituro po ang tungkol sa chapter 33 hanggang 34. Tungkol po ito sa modelo ng pagiging pari. Sa buong libro ng Exodo, alam po natin na ang Diyos ay nais na magkaroon ng tipan sa tao. Sa chapter 19, sa tuwing naririnig po natin ang salita ng Diyos at atin pong pahalagahan ang kanyang tipan, tayo po ay kanyang maibubukod upang kanyang maging piling tao. At tayo po ay ang maihirang niyang pari. Ngayon ay sinasabi ng Diyos sa mga tao kung paano po tayo maging pari, kung paano tayo makapapasok sa kabanalan ng Diyos. Kung tayo po ay nais na maging lingkod ng Diyos, dapat po tayong maging kanyang dakilang pari. Ang mga pari ay dapat na maging banal muna at dapat na dumulog sa dakong banal. Ngunit sa ilang sandali ay nagsimulang magpuri ang mga Israelita. Sila ay nagpuri ng mga Diyos-Diyosan. Ngayon ay mababasa po natin ang salita ng Diyos. Sa chapter 34 ay binabasa po natin ito ngayon. Paano po tayo magiging pari? Tinuturo po nito sa kabanatang ito. Makikita po natin na si Moses o si Yahweh ay mayroong tipan kay Moses. Ngayon sa chapter 34, ang kabanatang ito ay bibigyan po natin ng pamagat na bilang mga pari tayo ay magiging tagapamagitan at atin pong maibababa ang kabanalan ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay piniling lipi ng Diyos, piniling pari ng Diyos. Ngunit paano po natin iyon magagawa? Ano ang buhay na meron si Moses? Sa verse 1 to 9, sinabi ni Yahweh kay Moses, verse 1, "Tumapyas ka ng 2 batong tulad nung una at isusulat ko roon ang nasa mga tapyas na batong binasag mo." Ito ay mga batong tapyas ng bato na ibinigay ng Diyos kay Moses. Ngunit nang ang tao ay nagkasala, magkasala ang tao, sinabi ng Diyos sa kanila na maghiwa muli o tumapyas muli ng bato. Dito sinasabi ng Diyos kay Moses na tumapyas ng mga bato. Bilang mga pari, dapat po nating pagbayaran o kaya ay mayroong kabayaran ang pagiging lingkod ng Diyos. Ang Diyos ay mayroong mataas na
pagkakatawag pagdating sa tao o kaya sa kanyang mga likod. Bukas gumayak ka ng maaga at magpunta ka sa akin at sa taluktok ng bundok ng Sinai. At huwag kang magsasama kahit sino, walang pupunta isa man sa bundok at ni isang tupa o baka ay huwag hahayaang manginain doon. Tulad ng sinabi ni Yahweh, si Moises ay tumapyas ng 2 bato at dinalang mga ito kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Diyos ay galit na galit sa pagpupuri ng mga Israelita sa mga Diyos-Diyosan. Kung kaya ang mga tao ay patuloy na nangungusap sa kanila at ang kabalalan ng Diyos o kaya ang habag ng Diyos ay nasa kanila. Ngayon ay ang Diyos ay patuloy na inihahayag ang kanyang kadakilaan. Si Moises ay tumapyas na ng 2 bato. At sa verses 6 at 7, at sabi dito, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal, hindi ako madaling magalit, patuloy kang pinadaramang aking pag-ibig at ako'y nanantiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala, ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko ay hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ang boses ng Diyos ay naroon na ipinoproklama ang kadakilaan ng Diyos. Dito ang Diyos ay mahabagin. At sa verse 7, siya ay mahabagin. Sinabi po dito na ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay mahabagin at hindi mabilis na magalit. Ngunit sunod dito sinabi ng Diyos ay sinabi niyang hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko ay hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ang Diyos ay nagpapatawad, ngunit hindi ibig sabihin noon na nakakalimot na siya sa mga pagkakasala dahil ang Diyos ay Diyos ng habag at Diyos din ng kapatawaran, ngunit Diyos din ng hustisya.
Sabi dito, kahit na pumatigas ang ulo ng lahing ito, kung talagang kinululugdan ninyo ako, sinasamo kong samahan ninyo kami. Ano po ang modelo ng pagiging pari? Ang pari ay patuloy na nananalangin. Si Moses ay patuloy na nanalangin. Ngunit ano ang kanyang panalangin? Ano ang nasa kanyang panalangin? Hindi lamang niya sinasabi na, "O Diyos, halika, magpatuloy ka dito." O kaya'y patawarin ang kanilang kasalanan, patawarin ang kanilang pagkukulang. Ngunit ang sinasabi niya, "Amen." Ano ang panalangin ni Moses? Kanyang itunuturo ang kanyang sarili bilang tagapamagitan. Hindi ko alam kung ano nadarama ninyo sa inyong pagbabasa dito. Kailan lamang ay napakalakas din ng aking pakiramdam pagdating sa pananalangin ng mga kabataan na aking dinidusupulo. Kailan lamang ay nakatanggap ako ng tawag at may ilang kabataan na humingi o kaya'y nanghiram ng pera sa iba. Nakita ko ang batang ito na lumaki at nakita ko siyang ipinangako sa Diyos. Pinangako sa Diyos na nais niyang maglingkod sa Diyos. Ngunit kailan lamang ay nahulog siya sa patibong ng pera. Siya ay nanumbalik sa Diyos, ngunit ilang saglit lamang ay nakabalik din sa ugalian ng patibong ng pera. At siya ay tinawag namin at ng ilang mga coworker upang tulungan siya. Ngunit lagi niyang sinasabi na kaya niyang lutasin ang kanyang problema nang siya lamang. At ngayon ay alam ko ang pakiramdam ni Moses. Panalangin lamang ang tanging mayroon tayo. Nais natin na maging mga pari. Maaari ko namang piliin na hindi na makipag-usap sa taong ito, ngunit ang pagiging pari ay ang magkaroon ng pasensya at magkaroon ng panahon na ipanalangin ang ganitong mga uri ng tao. Kaya po sa ating pagdidisipulo, maaaring tayo po ay mawalan ng gana sa tuwing nakikita po natin ang mga pamilya po natin na hindi naniniwala o kaya ang ating mga kakilala, mga kamag-anak, kapamilya, tayo ay mawawalan ng pag-asa. Mga kapatid, tayo po ay pinapaalalahanan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Moses na huwag po tayong sumuko. Ang kahinaan ng tao ay atin din pong kahinaan. Sunod na bahagi sa verse 10.
Sabi sa verse 10, sinabi ni Yahweh, makikipagsundo akong muli sa bayang Israel, sa harapan nilang lahat ay gagawa ko ng mga hibalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kailan, dahil dito makikita ng mga Israelita kung gaano ko kadakila. Dito ay isa na naman pong aspeto ng pangako ng Diyos na sa patuloy na paghawak ni Moses sa mga pangako ng Diyos at sa kanyang patuloy na pananalangin sa kanyang pagsasabi o kaya pagproproklama ng kabutihan ng Diyos. Ang puso ng Diyos ay naroon. Makikita ng lahat ang pagkilos ng Diyos. Ang Diyos ay gagawa ng mga kamanghang-manghang mga bagay at makikita ng lahat ang pagkilos ng Diyos. Ito po ang ating pong mga panalangin bilang mga pari. Nais natin na makita ng tao ang pagkilos ng Diyos. Kung kaya nga po dapat po tayong maging mga pari, maging mga puno ng buhay. Verse 11 hanggang 17. Sa verse 11 at 12, sinasabi po dito na dapat gwardyahan natin ang salita ng Diyos tulad ng pagkagwardya natin sa Eden. Bilang mga pari ay natanggap po natin ang salita ng Diyos. Sinasabi ng Diyos na ibaba ang lahat ng mga idolo at huwag hahayaan ang kaaway. Huwag hahayaan na magkaroon ng tipan sa mundo. Sa verse 14, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos-Diyosan sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuing Diyos. Ang Diyos ay mapanibuhuin. Ipinapaalala ng Diyos si Moses at ang kanyang mga pari, narinig ko ang inyong mga panalangin. Ngayon ay mayroon akong pangako para sa inyo, ngunit dapat ninyong gwardyahan ang aking mga salita. Bilang aking mga lingkod at bilang tagapamagitan ng tao, inyong dapat napakinggan ang aking mga salita. Ang mga Israelita ay nagkasala dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ngunit mababasa natin dito na sinabi ng Diyos kay Moses na mabukod at maging banal dahil siya ay mapanibughuing Diyos. Nais ko na kayo ay maging buong puso at maging banal sa akin. Sa verse 18 hanggang 26, atin pong patuloy na protektahan ang salita ng Diyos. Huwag magpuri ng ibang mga Diyos-Diyosan. Ang lahat ay nasa kamay ng Diyos. Nabanggit po dito ang pista ng mga sanlinggo, pista ng tolda. Yun po ang tinatawag na pista ng tabernakulo. Pinapaalala ng Diyos ang mga
ang mga pistang ito, at ito ay panahon upang magbigay ng mga handog sa Diyos. At bilang kinatawan ng mga tao ay atin pong dapat na gawin ang mga ito. Sinasabi ng Diyos, ito ang kanyang utos para sa kanila. Tayo po ay pinapaalalahanan ng Diyos. Sinasabi natin na nais natin na maging lingkod ng Diyos, ngunit sa maraming pagkakataon, tayo po ay nahuhulog sa patibong ng mundo, ng pera, ng kalamnan, ng mga ugnayan, at mabilis po tayong magalit, mabilis po tayong maubusan ng pagtitimpi. Ngunit tayo po ay pinapaalalahanan ng Diyos, dapat po tayong maging kaharian na kanyang hinirang pari. Atin pong panghawakan ng kanyang mga salita. At bilang kinatawan ng mga tao, atin pong dapat na panghawakan ng kanyang mga salita. Gwardyahan ang kanyang mga salita sa ating mga puso. Tayo po ay pinapaalalahanan ng Diyos. Ngayon, tayo po ay ang iglesia. Tayo po ang hinirang na lingkod ng Diyos. Tayo po bilang kapatiran, tayo po ay tinawag ng Diyos at pinapaalalahanan po tayo ni Yahweh na sa atin pong pagdidisipulo, atin po bang ibinabahagi ang salita ng Diyos o ang salita ng tao? Tuwing nakikita po natin ang ating mga espiritual na anak, sila ay nahihirapan. At natutulungan po ba natin sila sa pamamagitan ng pagsasabi ng salita ng Diyos? Tuwing nakikita po natin na ang ating mga espiritual na anak ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, tayo po ba ay naninindigan sa katotohanan? Sa maraming taon, ang atin pong iglesia ay sumusunod sa pagpipista na inilaan ng Diyos. At bilang mga pari ay dapat din po nating tandaan ang mga pistong ito. Ngunit sinasabi ng mundo ay iba. Pagkatapos sa tradisyon ay lagi nilang sinasabi bakit napaka-kakaiba natin, napaka-weird. Ngayon sa atin sinasabi natin ang pagiging puno ng buhay. Tuwing tayo po ay mayroong mga pagpipista, kung kayo po ay tutingin sa YouTube, alam niyo po ang aking ibig sabihin. Sa panahon ng Purim, ang lahat ng mga branch churches ay ginagawa ang Esther drama. Pagkatapos sa pista ng tabernakulo, iyon din po ay ginagawa ng ating ibang mga branch churches. Pagkatapos nakikita ito ng madaming tao at madami silang opinyon tungkol dito, ngunit tayo ay patuloy pa rin na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Sunod na talata, verse 29 hanggang 35. Ang responsibilidad ng pari ay ang ibahagi ang salita ng Diyos. Sa verse 28, sinabi po doon na si Moses ay 40 araw at 40 gabing kasama ni Yahweh, hindi kumakain o umiinom. Isinulat ni Yahweh sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan at ang 10 utos. Nakita po natin ang pagnanais ni Moses na katagpuin ang Diyos at ang tanggapin ang kanyang mga salita.
Ayaw nilang makalimot. At ang nais nila ay ang matanggap ni Moses ang salita ng Diyos. Sa verse 29, mula sa bundok ng Sinai bumaba si Moses na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos at nagdingning ang kanyang mga muka. Bitbit ni Moses ang kadikalaan ng Diyos. Hindi niya alam ang nangyayaring iyon. Ilang araw siyang walang ininom na tubig o kaya kinain na pagkain. At hindi niya napansin na ang presensya nga ng Diyos ay nasa kanyang buhay. At siya ay nakipag-usap kay Aaron at sa mga Israelita. Verse 32, at sinabi niya sa kanila mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Ibinahagi niya ang lahat ng iyon. Pagkasabi nito, tinulukbukan ni Moses ang kanyang muka. Nakikita o kaya napapansin po ba natin kung gaano kaningning ang kanyang mukha na kailangan niyang takpan iyon? At walang makalapit sa kanya dahil ganon kaningning at nagliliwanag ang kanyang mukha. Tayo bilang mga pari ay kaya po nating panghawakan ang presensya ng Diyos sa ganitong paraan. Ang buhay ni Moses ay nagliliwanag at nakikita ang kadakilaan ng Diyos sa kanya. Pagkatapos si Moses ay paakyat baba sa presensya ng Diyos. At dahil kay Moses ay nakikita ng tao ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang nararapat na modelo ng pari. Bilang mga pari, tayo po ay dapat na patuloy na manalangin. Hindi po dapat tayo sumusuko. Bilang mga pari ay patuloy po nating tatanggapin ang salita ng Diyos. At higit sa lahat, ang pari ay dapat na sinasabi ang salita ng Diyos. Walang ibang makalalapit sa Diyos bukod kay Moses, ngunit dahil kay Moses ay nakikita ng mga tao ang kabanalan ng Panginoon, nakikita ng tao ang kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon sa atin mga kapatid, dapat po tayong magkaroon ng ganitong pananabik, magkaroon ng pananabik na dalhin ang presensya ng Diyos sa ating pamilya, sa ating mga pinagtatrabahuan. Nais natin na sa ating buhay ay makita ng ibang tao na ang Diyos nga ay totoo. Si Moses ay may ganito ding pananabik at kanyang natanggap ang kanyang pagkakakilanlan bilang pari. Ngayon ay ipinapakita o kaya ipinapakita ng Diyos kung paano ang maging puno ng buhay. Tayo po ang pinili ng Diyos nang ibinaba ng Diyos ang kanyang pagpapala sa atin. Tayo din po ay magkakaroon ng ganitong uri ng pagkakatawag. Tayo po ang magiging kinatawan o kaya mamamagitan sa Diyos at tao. Yakapin po natin ang pagkakatawag na ito. Patuloy po nating ipinalangin ang henerasyon na ito
ating panghawakan ang salita ng Diyos. Balang araw ay gagamitin po ng Diyos ang ating mga buhay. Mga kapatid, kung inyo pong naranasan na sa 611 ay nakita ninyo ang inyong mga pagbabago at mayroon kayong mga kakilala na magsasabi sa inyo, may magsasabi na hindi ka nagbago o kaya ay nagbago ka at ikay naiiba na, ang iyong buhay ay higit na nagliliwanag. Ibig sabihin ay naabot na rin po naabot na rin po natin ang ganitong liwanag na mula sa Diyos, ang kalwalhatian na mula sa Diyos na makikita sa ating buhay. At makikita din ng tao ang kalwalhatian ng Diyos sa pamamagitan natin. Atin pong purihin ang Panginoon. Panginoon, aking pinapahalagaan ang iyong mga salita.
Panginoon, Ikaw ang aming lahat. Ikaw ang aming Diyos. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Binibigay po namin sa iyo ang aming mga pasasalamat. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong habag at biyaya. Wala kang katulad, O Diyos. Ang iyong pag-ibig ay higit sa lahat. Ang iyong habag at kabutihan sa amin ay mas mataas pa kaysa sa kung anumang mga bagay. Panginoon, nais namin ay ang sumunod sa iyo sa amin pong buong buhay. Ayaw naming iwan ang iyong presensya. Pinili mo kami, tinawag mo ang bawat isa sa amin. Muli ay iyong sinasabi sa amin na pinili mo si Moses upang maging pari. At pinili mo kami, O Diyos, upang maging iyong hinirang na pari, banal na bansa. Nang si Moses ay tumapyas ng 2 bato, mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moses na dalang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utas. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Yahweh at sinabi niya, kung si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal, hindi ako madaling magalit, patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nanatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala, ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko ay hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ang Diyos, ang Diyos. Ang Diyos ay puno ng pag-ibig at habag. Mahaba ang kanyang pasensya, puno ng pag-ibig at kabanalan. Ang Diyos ay mahabagin at mapagmahal,
Hindi madaling magalit, patuloy niyang pinadarama ang kanyang pag-ibig at siya'y nanatiling tapat. Tinutupad ang kanyang pangako sa libo-libo at patuloy na nagpapatawad sa kabinalang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. At hindi pinilalampas ang kasalanan ng Ama at pagpaparusa hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Mabilis na lumuhod si Moses at sumamba kay Yahweh. Sinabi niya, kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na pumatigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Panginoon, naway manguna ka sa amin. Samahan ninyo kami, O Diyos. Sinabi ni Yahweh, makikipagsundo akong muli sa bayang Israel, sa harapan nilang lahat ay gagawa ko ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kailan, dahil dito makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila. Sundin ninyo mga inus ko ngayon at huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga daratnan ninyo, sapagkat iyon na magiging patibong na ikapapahamak ninyo. Panginoon, ikaw ay lumikha ng tipan kay Moses. Mula ngayon, ikaw ay patuloy na gumagawa ng tipan sa amin at gumagawa ng kamangamangang bagay sa amin pong mga buhay. Panginoon, kami ay naniniwala sa iyo. Naniniwala kami, O Diyos, na ikaw ay gagawa din ng tipan sa amin. Magkakaroon ng tipan sa amin, gagamitin mo kami, gagamitin mo ang aming iglesia. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat sa iyong paglakad. At ngayon ay narito ang aming pagkakatawag. Tinawag mo kami bilang iyong mga pari. Kami, O Diyos, ay dumudulog sa iyo. Panginoon, kami ay handa. Handa kami na maging tagapamagitan tulad ni Moses. Kami, O Diyos, ay patuloy na mananalangin at hindi kami susuko. Hindi kami susuko. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo at kami ay nagpapasalamat sa iyo. Panginoon,
Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Bigyan mo kami, O Diyos, ng ganitong puso lalo na sa pananalangin. Kami, O Diyos, ay mamamagitan para sa aming bansa, para sa mga hinirang mong tao. Kami, O Diyos, ang magdadala sa mga bayang ito sa iyong paanan. Ngayon ay atin pong iimbitahan ang mga pastor mula sa Philippines. At kung alam po ninyo ang Pilipinas, maaari po ninyong ipanalangin ng bansang ito. Naway patuloy na mangusap ang Diyos at tulungan ang bansang ito. Mga kapatid, maaari din po ninyong ipanalangin kung saan man kayo pinanganak. Sa lugar na ito, mayroon po tayong mga African, mga Singaporean.
Kahit saan man po kayo binanganak, sa Hong Kong man, sa China, sa kahit anong mga bansa, tayo pa ay tumayo bilang mga pari, hinirang na pari ng Diyos at atin pong ipinalangin ng ating mga bansa. Alamin po natin ang pangangailangan ng ating mga bansa. Tayo bilang kinatawan ng Diyos, patuloy po tayong manalangin. Panginoon, naway magkaroon ka ng habag at biyaya sa Hong Kong. Ang mga tao ay nahihirapan. At lagi kaming nag-aalala pagdating sa pera, sa pagkakakilanlan, sa estado sa buhay. Ngunit patuloy kaming lumalayo sa aming mga pamilya, sa aming mga asawa. Panginoon, naway mahabag ka sa amin. Hindi ka namin kinikilala, O Diyos. At maging ang aming mga anak ay nabubuhay sa opresyon. Marami sa aming mga anak, O Diyos, ang nais na magpakamatay. Panginoon, naway mahabag ka sa bansang ito. Kailangan ka, O Diyos, ng bansang ito. Kailangan ka ng mga estudyanteng ito. Nabubuhay sila hindi para lamang makapasa sa mga eksaminasyon. Lahat ng ito, Panginoon, ay sobrang sobra. Panginoon, naway maghari ka at maghari sa Hong Kong. Kailangan ka ng Hong Kong, O Diyos. Atin din pong ipinapanalangin ang Taiwan, Panginoon. Patawarin mo ang Taiwan, O Diyos. Hindi namin kinikilala ang totoong Diyos. Kami pa ay nagdadala ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan mula sa iba't ibang mga bansa. Panginoon, patawarin mo kami. Pagdating, O Diyos, sa aming sexualidad ay hindi ka namin kinikilala. Ginagawa lamang namin ang nais namin. Amin pong isinusulong ang pagkakaroon ng same-sex relationship. Amin pong ipinapanalangin ang Taiwan. Naway ang lahat ng tao sa Taiwan ay manumbalik sa iyo at purihin ka. Purihin ka, O Diyos, ikaw na tunay na Diyos. Amin pong ipinapalangin namin, O Diyos, ang mga simbahan sa Taiwan. Lahat ng mga iglesia sa Taiwan ay tatayo sa Taiwan, maninindigan sa kanilang pagkakatawag bilang iyong mga pari. At sila ay hindi mahuhulog. At anumang amin pong idinedeklara sa lupa ay mangyayari sa kalingatan, at sa iyong ngalan, O Diyos, ay amin pong idinedeklara ng lahat ng mga tao sa Taiwan ay mananambalik sa iyo at katatakutan ka bilang Diyos. At pipiliin nila, O Diyos, na maging iyong mga lingkod. Kami ay magiging banal na lingkod. Sa aking pananalangin, narinig ko ang Diyos na nangungusap sa atin. Mayroon ako nakikitang countdown. Naririnig ko ang Diyos na nangungusap sa atin sa bawat bansa. Ako ay naghanda ng 3,000 katao na hindi sumamba kay Baal. 611, huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan, maging handa dahil kayo ay pinili ko bilang aking iglesia. Kayo ang iglesia na aking pinili. Hindi kayo sumamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi kayo sumamba kay Baal. Naririnig ko ang Diyos na nagsasabi sa atin na tayo po ay magiging tagapamagitan para sa mga bansa, para sa atin pong mga bansang kinabibilangan. Na aking pinili ang mga taong ito
kayo ay aking pinili para sa mga bansa. Aking mga anak, ihanda ninyo ang inyong mga puso. Ang mundo ay mayroong countdown. Ano ang iyong ikinababahala? Ano ang iyong hinahabol? Dapat kayong buong pusong manalangin para sa inyong bansa, para iyong syudad, para sa iyong lipunan. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Hiling-lingin sa Diyos na tayo ay kanyang tulungan. Atin pong ipinalangin si Pastor Debbie. Ikaw ay gagamitin ng Diyos. Pastor Danny, ikaw ay gagamitin ng Diyos. Ang bansang Pilipinas ay puno ng mga sumpa ngayon, ngunit sa inyong pananalangin kayo ay aking pagpapalain sa Pilipinas, ganun din sa Japan. Ang lahat ng sa inyong pananalangin, dahil sa inyong pananalangin, dahil sa inyong paninindigan, kayo ay pagpapalain ng Diyos. Ang Japan at ang Pilipinas ay babalik sa Diyos. Panginoon, dinggin mo ang aming mga panalangin. Tayo po ay tumanggap ng pagpapala sa ngalan ng Panginoong Yesus. Sa aking pinagpapala ang bawat isa bilang hinirang na pari ng Diyos sa atin pong pagdulog sa Kanya. Ang kaliwanagan ng Diyos ay magniningding sa atin. Sa tuwing tayo ay dumudulog sa Diyos, ating matatanggap ang Kanyang habag at biyaya. Matatanggap ang Kanyang pagliligtas, matatanggap ang Kanyang pagpapatawad. Nadidinig po ng Diyos ang bawat nating panalangin. At bawat araw ay hinaharap natin ang Diyos. Tayo ay tinawag ng Diyos upang maging tagapamagitan. Ating ipapasa ang salita ng Diyos. Mula sa atin magmumula ang salita ng Diyos. Mula sa ating buhay, makikita ang kaliwanagan ng Diyos.
Kayo ay mapagpapala sa ngalan ni Jesus. Amen.